remember, palagi, God created man in this, on the 6th day. Day 1 to day 5, lahat ng kailangan ng tao, pinrovide na ng Diyos. Amen. That is why, nung dumating ang tao, imamanage na lang yung creation ng Panginoon. Amen. Therefore, whether we like it or not, man was created to be blessed by God. Amen. Blessed. Pagkasabi sa katabi mo, blessed na ka na. Blessed ka na. Okay? Blessed na tayo. Nung nilikha ng Diyos, ang tao, kawangis niya. Bakit kawangis? Bakit kalarawan? Because God wants earth to be like heaven. Amen. Sa heaven ang nag-reign ang Diyos. Ngayon, yung earth na kanyang ginawa, gusto niya yung mag-reign kamukha niya. Amen. Okay? So we are destined by God to reign, to rule. Amen. Ang problem lang, nakapasok yung sin. Okay? Nung nakapasok ang sin, nasira lahat. But the Lord is very clear, yung original plan niya para sa tao, ay talagang kailangan matupad. Amen. Okay? We have to reign, we have to rule once again. Now, dito makita natin, bakit pattern for abundant life? Gusto ko pa makita natin, 2 Corinthians 9:8. Ang iba nagsusulat na lang. Iba, buksan sa Bible nyo. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Sinong able? Si Lord. Who will bless? God. Anong klaseng blessing? To abound. Amen. So God is able. Whatever your situation right now, God can change that because He is able. Amen. Okay, so huwag natin ilagay palagi na hanggang dyan na tayo. No. If we have God with us, He is able. Anong gagawin niya? To bless you. Pagkasabi sa katabi mo, God wants to bless you. God wants to Anong klaseng blessing? Abundant. Amen. Okay? So that in all things at all times, walang kulang. Lahat ng bagay sa lahat ng panahon. Having all that you need, you will abound in every good work. Tingin mo sa akin, blessings are given to us by God in order for us to do good works. Amen. Ang blessing na binigay sa atin para sarili natin, ipamigay din natin sa iba. Okay? Kaya ngayon, kung gusto nyo kayo maka-breakthrough na kayo, ngayon pa lang, isipin nyo na. Amen. Sino yung tutulungan nyo? Amen. Nag-isip na ba kayo ng gano'n? Sino yung nasa isip mo, top of mind mo na tutulungan? Ngayon kung wala pa yun. Okay? Next. John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I have come, sabi ni Lord, that they may have life. Anong klaseng life? And have it to the full. Ibig sabihin, talagang buhay na ganang magkasya-siya. Tuloy bro. Tingnan natin. Characteristic of an abundant life. Review lang ito. It's a very life of God characterized by righteousness, peace, and joy. Anong abundant life? It's not all about money. Amen. Pag may kapayapaan ka, may kagalakan ka, may katuwiran ka, then that's abundant life. Amen. Okay, what else? It is a kind of life that is totally committed to Christ. What is abundant life? If you are totally committed to God. Ayan, no? Kahit anong pagkadaanan mo, kamatayan man, persecution man, ang sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, persecution, famine, or nakedness, or danger, or war, or sword yan eh. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Mga kapatid, if you have a life that is totally committed to God, then that's abundant life. Amen. Okay, next. What else? It is a kind of life that attracts the blessings and favor of God. Okay, anong klaseng buhay yan? Nag-a-attract siya. Ibig sabihin talaga, yung favor ng Lord, yung blessing ng Lord, magaan para sa Kanya. Pagkatanong mo yung katabi mo, magaan ba ang blessing ng Lord sa iyo? Okay? Next. How to live an abundant life, you must manifest the person and the character of Christ. Amen. Kaya nga, palagi mo sinasabi, Ben, pag hindi na ma-manifest, Mantes, ang karakter at saka likeness ng Panginoon, ano mangyayari? Amen. Pwedeng mauwi yung blessing sa greed. Okay? But pag yung karakter at saka yung likeness, yung
person at saka character ng Panginoon sa Kristo na ma-manifest, mayroon ang blessing kahit billion yan, kahit billion yan, hindi siya na sisilaw. Amen. Okay? Next. The image speaks of the visible likeness of a person. Ayan, no? And the person is living within. Likeness speaks about the character, as demonstrated by the person dwelling in you. The image speaks of the person, and the likeness speaks of the character. Falling short of this pattern leads a person to false prosperity that leads to greed and frustration. Don't think that every time you give your tithes, you give something to the work of God, expecting ng blessing sa Kanya. Hindi ko ganun. Amen. Kailangan klaro po tayo kasi pag ganun ang expectation mo, frustration ang labas mo pag hindi mangyari. Di ba? Nasabi ko na hindi ko lang natandaan ninyo, nagbigay ka ng tithes, hindi perang bumabalik sa iyo, good health. Amen. Nagbigay ka ng tithes, mayroong nangyaring hindi maganda sa pamilya mo, peaceful ka pa rin. Amen. Ang Lord ho, alam niya kung ano mas kailangan mo. Dahil alam niya, pag nagbigay ka ng pera, babalik ka sa iyo pera, SM ang bagsak mo. Amen. Pero pag nagbigay ka ng tithes mo sa gawain ng Panginoon, anong mangyari? Bibigay sa iyo peace. Amen. By the way, wala ko kayo mabiling peace kahit sabay pumunta. Amen. Okay? Peace only comes from God. So therefore, when you give something, do not expect. Amen. Because si Lord, may kusang palo yan. Yes, amen. Pag nagbigay ka, automatic, magbabalik siya. Bakit? You cannot outgive God. Amen. Who among you here, makastad sabihin sa akin, Pastor, I can outgive God. No. If you give something to the Lord, kahit gaano kalaki yan, you cannot outgive God. Amen. Because God, when God gives something, it is always abundant. Amen. Okay, next. Pag-usapan natin. Ayan na. Woo! Okay. Eating the right food to possess good health. Isa ho sa gustong mangyari ng Panginoon, part ng abundant life is good health. Amen. If you have no sickness in your body, if your body is kumbaga good health, meron kang good health, yung body mo strong, free from sickness, it is also part of an abundant life. Amen. Okay, tingnan natin. Paano? How? Eat the food that God has prescribed for our good health. Amen. Pastor, ibig sabihin may pinrescribe si Lord na pagkain sa atin. Bago mo buksan yung bread, hawakan mo muna yung katabi mo. Okay, sabihin mo sa kanya, ready ka bang tanggapin ang katotohanan? Ready ka bang tanggapin ang katotohanan? Okay? Ready na, amen. Ready na, ha? Tanggapin niya ng katotohanan. Okay, ganito yan. Okay, ano sabi ng Bible? Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit seed in it. They will be yours for food. Amen. Walang pork, walang beef. Ulitin ko, para natigilan kayo. Kaya sinabi ko na, tanggapin yung katotohanan eh. Ulitin ko. Then God said, I give you every seed-bearing plant of the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. Unahan ko na kayo. Huwag seedless. Amen. Yung seedless, pag bumili ka ng grape, ayaw mo na may seed. Kasi, ang daming ano pa eh. But don't you know, lahat ng may fruit na may seed, yun ang pinapakain sa atin ng Diyos. Yung seedless, I believe, yan na lang ay bunga ng technology. Amen. Kasi walang prutas na seedless. Amen. Amen. Pagkasabi sa katabi mo sa susunod, Sa susunod, yung may seed. yung may seed, Huwag yung seedless. huwag yung seedless. Kung mo seedless, mahal pa. Correct. Bakit mahal? Kasi may technology yung kasama. Yes. Hindi yun ang will ni Lord. Now, anong pagkain pa ng iba? They will be, they will be yours for food. And to all the beasts, yung mga hayop of the earth, and all the birds in the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. May pork, Wala. may beef. Wala. Bata. Kakaalmusal ko lang kanina, Pastor, adobo. Nagluto si Cora kanina adobo, di ako kumain kasi may putsak. Okay?
No? Genesis 1:29 to 30. Klaro po tayo? Amen. Okay, next. Living the abundant life includes living a healthy life. If you have a healthy life, then you are living an abundant life. Mamaya, papakita ko sa iyo. Bilis bro. Next. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Tingin sa akin. Christians, hindi lang po yung soul mo ang dapat healthy. Amen. Dapat kasama ng soul mo ay ang katawan mo healthy rin dapat. Amen. Gets? Kasi pag healthy ang soul mo, ang galing mo magpuri, ang galing mong makinig ng salita ng Panginoon, ang galing mong sumunod sa gawain, pero oras na tamaan ka ng iyong high blood. Amen. Pag sabi natin, hayo tayo, punta tayong Bicol. Pastor, kayo na lang. Bakit? Mataas BP ko. O di kaya, Pastor, kayo na lang. Bakit? Umatake na naman ang rayuma ko. Nandiyan ba kayo? Amen. Okay? Physical sickness that leads not only to physical but also to spiritual death took place because man ate what is forbidden by God. Kaya nagkaroon ng spiritual death dahil mayroon munang ginawang paglabag ang tao at ano ito? Mamaya malalaman nyo, isang source ng kasalanan natin ay yung walang control. Pagkasabi sa katabi mo, walang control, walang disiplina, walang pakundangan. Di pa naman tayo tumitigil hanggat hindi. Huwag niya kong lokohin, yung busog sa inyo, ibang klase, yung hindi na kayo makatayo talaga eh. Lamon ho yun. Pagkasabi sa katabi mo, lamon yun. Hindi mo naman kailangan magbusog na gusto. Tama-tama lang, pero ang ginagawa natin, ang busog sa atin, iba. Alam ko na yung busog sa inyo, kaya hindi ka na makatayo, tapos bibigyan ka ulit ni Ma'am Tess, kain ka pa. Hindi na Ma'am Tess, di ko na kaya. Yun ang busog. Ang busog hindi pala. 1 cup of rice, may sabaw lang ng konti, isang isda, pwede na yun. Sapat na. Natutunan ko, nabasa ko sa siyensya, ang isang cup na rice, sapat na para ikaw ay makapagpatuloy sa gawain mo. Now, dumalawa ka, Brad, yung isa tapo na yun. Nakain mo man yun, pero waste na yun. Bakit? Isa lang ang kaya ng ano. At saka ganito, pag marami kang kinakain, nahihirapan mag-digest. Nahihirapan mag-operate yung digestive system mo. Pagkasabi mo sa katabi mo, ngayon alam mo na. Ngayon alam mo na. Okay? Okay, next. God is serious when He releases a command. Every command once disobeyed has a corresponding consequence. He is serious and true to execute the punishment of disobedience. We better obey, else we will reap the consequence of our disobedience. The choice is yours. After I preach this message, it's up to you kung pupunta ka rin ba kayo, tapos mag-order kayo ng pork, ng beef, nasa inyo naman yan, wala namang pipigil. Hindi ko kayo mapupunta sa impyerno pag kumain kayo, pero isa lang siguraduhin ko sa inyo. May tama. Okay, mamaya, lalo kong i-expound mamaya. Ang sabi ni Lord, ano nangyari? Dahil kumain sila, dinisobey nila si Lord, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his head. And the woman said, I will greatly increase your pains and childbearing. Kita mo, sakit na, tuloy, imbes na painless. With pain you will give birth to children. Your desire will be your husband, and he will rule over you. To Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground, because you, through painful toil, and you will eat of it all the days of your life. Yung dating masagana at mayaman na lupa, kinurse ng Lord. Dati hagis mo lang tutubo. Ngayon, kailangan mong hukayin, kailangan mong diligan. Bakit? Kinurse na yung lupa. Anong nagsimula? Anong sin? Okay? Nang? Bawal. Okay. Nang ano? Nang? Lakasan? Nang? Pakihawakan ulit. Mukhang hindi ako minsilita. Pagkasabi mo sa katabi mo, dahil kumain sila ng ipinagbabawal. Okay, mamaya, pwede ba akong makiusap naman?
Do you believe that the Bible is really the Word of God? Amen. Ready ba kayong sumunod sa sasabihin ng Bible? Yes. Sigurado kayo? Amen. Ulitin ko ha. Ready kayong sumunod sa sinasabi ng Bible? Amen. The Bible is the Word of God. Amen. Kung ano nakasulat, susundin natin. Amen. Yung iba, hindi nag-amen eh. I-Englishin ko. Do you really want to obey the Word of God, the Bible? Amen. English lang. Okay, tuloy natin. Ito yung salita ng Panginoon. We can see from the very beginning that this has been the problem with man, even his sinless state. Wala pang kasalanan sinadya kasi iba. The problem of eating what is forbidden. Medyo may weakness pala ang tao talaga pagdating sa... Amen. Kev, no? Okay? Wala pa silang kasalanan nito, ha? Nandiyan pa sa kanilang Espiritu ng Diyos. Hindi mo masama yung mayroong kang appetite. Yung bang, ewan ko yung dila mo, matindi ang taste buds mo talaga. Kahit na mula sa maasim, mag-shift bigla dito sa maalat, kayang-kaya mo eh. Merong iba hindi, pag nakatigin ng maasim, di naman sa maalat ba yun? Ano ba yun? Pero merong iba talaga, galing mag-shifting. Okay? Pakita na yung katabi na ba yun? Yung isa lang ko sa maasim, patiginin mo na matamis, ang bilis pa rin eh. Tamis na. Lilituhin mo, gawin, mapait ito ah. Ang bilis eh. Okay? Food that were prescribed by God. Then God said, I will give you every seed-bearing plant of the face of the earth. Baba bro. Ano lang ang pagkain na nirekomenda ng Lord? Seed-bearing plants. Lahat ng klaseng plants na mayroong buto sa loob. Katulad ng Papaya. fruit yun, fruit. Pwede rin yun, may buto sa loob eh. Kalabasa, sitaw, yun yung mga ano, okra. Basta may buto sa loob, pwedeng kainin. Ano pa? Fruit-bearing trees with seed in it. So hindi na pwedeng seedless. Tamad ka kasi. Mumuya ka na lang. Mas mahal ang seedless. Tama? Correct. Ngayon alam niyo na. Makatipid na. Di ba? Yung mayroong seed sa loob, katulad ng sampol, mangga, papaya, guava. Okay? Orange. Orange. Yung grapes kasi nawawala yung seed sa loob. Banana. Banana. Mayroon pong mga seed din po sa loob. Nakain kayo yung saba? Di ba? Mayroon. Yung banana na ano, yung dilaw, mayroon din yan maliliit sa loob. Okay? Next. Seemingly contradicting perspective on food from the Bible. Ito na ho. Old Testament perspective ay ganito. There are a specific source of food in Leviticus that plainly tell us what not to eat. May sinasabi ang Bible, ang Diyos mismo nagsabi na hindi dapat kainin. Isa-isahin ko mamaya. The avoidance of this food becomes part of the doctrine and belief system of other people, group, or religion. Ang ginawa ng iba, ginawa nilang doktrina. Pero sa atin, again, ini-expose ko lang sa inyo para hindi po kayo mapapahamak, pero nasa inyo pa rin yan. Kasi nga, ayokong gawin siyang doktrina dito. Pero kung ano sinasabi nga ng Bible, yun nasundin natin. Amen ba? Amen. Okay, tuloy tayo bro. Ayan na. Mga hayop na malinis at di malinis. Ready na? Amen. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sabihin niyo sa mga salita, lahat ng hayop sa lupa, ito lamang ang makakain ninyo. Ang lahat ng may kuko at biyak ang mga paa at ngumunguya. Ngunit hindi ninyo makakain ng alinman sa mga ngumunguya lamang o may mga kuko lamang at biyak na paa. Ngumunguya nga ang kamelyo pero wala naman itong biyak na paa, kaya ito'y di malinis para sa inyo. Ngumunguya rin ang koneho, pero wala namang biyak na paa.
Kaya ito'y di malinis para sa iyo, sa inyo. Gayon din ang kunihong bundok. Verse 7, sabay-sabay. At ang baboy na may biyak, ang mga paa, pero hindi naman umuuya. Di malinis ito para sa iyo. Tigil. Hallelujah. Si Lord may sabi. At ang pulay, no? Baboy. Okay? Kasi ang baboy, biyak ang paa, pero hindi naman ngumunguya. Tingin mo. Ang baboy pala, nag-research po kahapon. Kasi nga, ayoko ito kasi ang sarap talaga ng pork eh. Di ba? Hindi pala pinapawisan, tama ba Rex? Hindi pinapawisan ng baboy. Gets? So yung dumi, toxic sa katawan niya, naroon lang sa loob. Pangalawa, para mabuhay siya na matagal, kailangan niya ng antibiotics. Kaya puro turok yan. Hanggat dumating ang punto na kakatayin, ibibenta na siya. Kaya yung kinakain, hindi mo alam kung saan nanggaling ang baboy na binibili mo. Buti yung na-check ko sa internet kahapon, mayroon silang parang talagang gubat. Kaya yung baboy nilang organic, okay yun. Eh yung atin, tingin ko hindi. Yung baboy yung kinakain. Diba? So ang daming, kaya pag nakakain mo raw yung pork na yun, ano mangyayari? Pag nakain mo yung pork na yun, pag ikaw nagkasakit, pag in-injection ka ng antibiotics, hindi natatalab sa'yo. Bakit? Ang dami mo nang nakain ng mga galing sa baboy. At ito pa, habang tinatransport yung baboy na iba sa slaughterhouse, yung iba dyan, kasi nga, sama-sama lang sila, namamatay na yung iba. Lalabas, di mo alam kung double dead. Di tayo, wala rin naman tayong alam. Basta nandun sa palengke, punasan na ng dugo, mamula-mula din eh. Ito pa! Yung dugo ng baboy. Hallelujah. Mga Bicolano. Ang galing ng mga Bicolano. Anong ginagawa? Lalagyan pa ng gata. Di ba sa palengke tayo? Pumunta ka sa palengke. Andiyan na yung mga dugo sa tabi, oh. Nagkalat lang sa may kanal. At ang sabi, ayon sa science, ang lahat ng dumi sa katawan, dumadaloy sa dugo. Eh tayo mga tao, naglilinis na ng katawan ng baboy, hindi! Amen. Pag niya ako sagutin, masarap kasi talaga pastor. Masarap din matodas ka na maaga. Andiyan ba kayo? Amen. Kaya pa? Amen. Ano pa? Huwag ninyong kanin ang mga karne ng mga ito. Nihipuin ang patay na katawan ng mga ito. Di malinis ang mga ito para sa inyo. Okay? Ito naman ang mga kain ninyo sa lahat ng hayop na sa tubig. O, tubig na tayo. Ha? Tubig. Lahat ng may mga palikpik at kaliskis sa mga nasa tubig, sa dagat man o sa ilog, ang makakain ninyo. Amen. Okay? Ngunit kasuklaman ninyo ang lahat ng gumagapang o nabubuhay sa dagat o sa ilog na walang mga palikpik at mga kaliskis. Kasuklam-suklam mga ito para sa inyo, kaya huwag ninyong kakanin ang karne ng mga ito at kasuklam-suklam ang mga patay na katawan ng mga ito. Ang pwede lang kainin na nasa tubig ay yung mayroong palikpik at saka mayroong kaliskis. May science na naman yan. Kasi yung toxic hindi makakapasok sa loob ng laman nung isda kasi mayroon siyang kaliskis. Pero anong mahal na isda? Yung walang palikpik, tuna. Walang kaliskis. Kaya pagpasok ang toxic tuloy-tuloy. At kakainin mo naman. Hallelujah. Si Lord mahusay. Ano yung may mga kaliskis? Mura. Tilapia. Bangos. Mura. Galunggong. Meron ba yan? Wala. May kaliskis daw, sabi ni Romel. Meron. Bakit may kaliskis? Sige na, huwag ka na. Meron.
Mayroon konti. Maniwala kayo kay Shirley. Si Shirley ang ano dito. Master dyan. Meron daw konti. Ngayon ganito. Yung kaliskis, may cover. Yung katawan, kaya kahit anong toxic ang dumadaan, di makakapasok, di makapenetrate. Kaya tanggalin mo lang yung kaliskis, pwede mo siyang kainin. Yung walang kaliskis, matik, pasok. Ano ba? Crabs! Sarap, di ba? Janitor yan ng ano, dagat. Mayroon lang kausap na gabi, sabi niya, yung talangka. Sino kumain talangka? Pero may cover siya kasi. Wala. Walang kaliskis yan. Shell siya. Yung ano, yung talangka, sino kumakain talangka dito? Alam niyo ba yung talangka? Yung nagkwento sa akin kagabi, ha? Kagabi lang kinuwento sa akin kasi nag-research nga ako. Sabi sa akin, alam mo pa sa nakita ko, dumi ng tao talaga mismo, kinain ng talangka eh. Oo, sa mga dumidikit ka na dun. Ano ba yan? Sa karga pa. Dito mo na. Tahong. Yung tahong, kaya kami, di ba red tide? Nahihigop nila. Malapit pa tayo. Yung tahong nilalagyan pa natin ng butter. Hallelujah. Talagang sinasabi mo, kill me softly. Bake? Nakuha niyo na? Malalaki pa. Gusto natin. Yung sirin pastor. Ay! Isa pa yan. May Christmas yan. Wala kang Okay? Sige ho, gawin niyo na lahat ng justification. Basta nasa inyo, sinasabi ko lang. Okay, tuloy bro. Di malinis para sa inyo, pakinggan mabuti. Di malinis para sa inyo ang lahat ng kinapal na nasa tubig at walang mga palitpik at mga kaliskis. Hindi malinis. Ito ang mga ibong kasusuklaman ninyo. Di pwedeng kainin ng mga ibon. At hindi makakain sa pagiging di malinis. Agila. Di pwedeng kainin. Buetre. Buetreng negro. Wala ka sinasabi. Bible kan sabi. Agilang dagat. Lawin at ibang uri ng falcon. Iba't ibang klase ng mga uwak. Ostrich. Kuwagong higante. Ibong dagat at lahat ng klase ng lawin. Kuwagong liit, kuwagong taingahan, at kuwagong kamalig. Ang dami ko lang. Okay? Pilikan, buetreng Ehipto, stork, iba't ibang klase ng tagak. Paniki. Sino kumakain ng paniki? Okay? Exotic at kabag. Kabag. Kakabakan pa, makinahan mo yan. Maging kasuklam-suklam para sa inyo ang lahat ng kulisap na lumilipad at lumalakad sa apat na paa. Pero may ilang kulisap na may pakpak at lumalakad sa apat na paa ang makakain ninyo. At ang mga may hita para makalukso sa lupa. Kaya't makakain ninyo ang iba't ibang klase ng balang at lahat ng klase ng tipaklong, tuliglip at mantis. Exotic. Okay? Di malinis para sa inyo ang lahat ng ibang pangkulisap na may pakpak at apat na paa. Lipat, bro. Okay? Magiging di malinis sa inyo ang paghipo sa mga hayop. Kita mo si Lord? Tingin po sa akin. Tama, Lord? Pati paghipo sa mga hayop na hindi pwedeng kainin, ayaw niya. Bakit? Ganun siya ka-stricto. Kasi pa kapag mahipo mo, masarapan ka, makain mo, maging masama para sa iyo. Alam mo sinasabi? Magiging di malinis ang kasi kumabi ang humipo ng patay na katawan ng mga ito. You will be considered unclean. Di ka pwede sumama sa worship. Ganon si Lord ka, medikuloso. Ikaw gagawin natin dito yan. Wala kayo lahat ngayon. Okay? Pero hindi natin gagawin. Ang kailangan labahan ng damit, ng sinumang dumampot ng mga bangkay ng mga ito, magiging di malinis hanggang takitsilin. Gayon din naman, di malinis para sa lahat ng hayop na may kuko at walang biyak ang paa at di ngumunguya at magiging di malinis din ang lahat ng humipo sa mga ito. Sa mga hayop na apat ang paa, di malinis para sa inyo lahat na lumalakad sa talampakan ng kanilang mga paa. Magiging di malinis hanggang sa dapit hapon ang lahat ng humipo sa kanilang bangkay. Ang kailangan labahan ng damit na sinumang dumampot sa kanilang bangkay at magiging di malinis hanggang dapit hapon. Di malinis ang mga ito para sa inyo. Tuloy, bro.
Sa mga hayop na gumagapang sa lupa, di malinis ang mga ito para sa inyo. Mustela. Ano yung mustela? Ay, kabayo. Sige, daga. O sino kumakain ng daga? Hindi, bukid. Sa bukid. Bawal din. Ano ba ang klase ng bayawak? Bawal, sis. Ano ba? Hunya mo. Pakitingnan niyo matabi mo. Ano ba? Tuko. Buhaya. Butiki. At bubuli. Lahat ng mga reptiles. Di malinis ang mga ito para sa inyo sa lahat ng hayop na gumagapang sa lupa. Magiging di malinis ang natapitapon at ang humipo sa bangkay ng mga ito. Magiging di malinis ang namang malaglagan ng patay na katawan ng mga ito. Bantakin niyo si Lord. Pag nalaglagan yung mga bagay, hindi magiging malinis. Maging ano pa man ang gamit nito, yari man sa kahoy, tela, katad, balahibo, sako, ibabad ito sa mga tubig o sa tubig at magiging di malinis hanggang takip silim at saka magiging malinis. Tingnan nyo. 33. Kung sa mga ito na may malaglag sa palayok, magiging di malinis ang lahat na naroon at babasagin mo ang palayok. Ganon ka ano si Lord. Kasi nga dapat yung ating lutuan ay hindi dapat malagyan ng di malinis na pagkain. Sabi na Romel Ipis, ay talagang delikado na yan. Nagets natin, yung lutuan mo, hindi dapat malagyan ng di malinis na pagkain. Bakit? Ganun na lang ang tindi ng pag-iingat ng Diyos sa katawan mo. Bakit ganun ka-stricto? Kasi ayaw niya nga ni kahit malagyan, masagian. Kasi pag nakain mo, alam niya masama para sa iyo. Amen. Nagiging di malinis ang namang malagyan ng patay na katawan ng mga ito. Ang kailangan gibain. Kung ito'y hurnuhan o pugon, di malinis ang mga ito. Tituring ninyong di malinis ang mga ito. Diba? Tanging ang bukal lamang o balon na pinag-ipunan. Ngayon kung nahulog sa balon, hindi naman pwedeng hindi malinis yun kasi iniinom ng maraming tao. Okay? Kung ang mga patay na mga ito ay malaglag sa binhi, manatili malinis. Subalit, kung nabasa ang binhi at saka nalaglag, magiging di malinis ito. Kung mamatay naman ang isa sa mga hayop na pwede ninyong kainin, magiging di malinis hanggang sa takip silid. Sino mang humipo sa katawan nito? Kailangan labhan ang damit ng sino mang kumain nito at magiging di malinis siya hanggang sa tapitapon. Gayon din naman, kailangan laban ng damit ng sino mang kumuha sa patay na katawan nito at magiging di malinis hanggang sa tapitapon. Kasuklang-suklang ang lahat ng hayop na gumagapang sa lupa na di makakain. Huwag kayong kakain ng anumang hayop na gumagapang sa tiyan. Ahas. Saan gumagapang ang ahas? Tiyan, di ba? Sino rito, madalas magdidir. Kakain ako ng ahas. Nakatikim. Sino nakatikim na ng ahas? Itong adventure ng dalawang ito. Okay? Huwag kayo kakain ng anumang hayop na gumagapang sa tiyan nito o sa apat na paa o sa maraming paa. Kasuklang-suklang ito. Huwag dungisan ang sarili sa mga hayop na gumagapang. Huwag maging di malinis o gawing di malinis ang sarili sa mga ito. In the eyes of God, if you will eat forbidden food, you will become unclean in His eyes. Amen. Sapagkat ako si Yahweh, ninyong Diyos, na magpakabanal kayo at maging banal sapagkat ako'y banal. Huwag ninyong gawing di malinis ang iyong sarili sa mga hayop na gumagapang sa lupa. Ako si Yahweh, na naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang maging Diyos ninyo, kaya't maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Ito ang batas tungkol sa hayop at mga ibon, sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa tubig o gumagapang sa lupa, para malaman ninyo kung alin ang malinis at di malinis, ang hayop na pwedeng kainin at hindi kainin. Kaya pa? Amen. Taas ang kanang kamay, pagkatapig yung kanan, pagkasabi mo sa kanya, ngayong alam mo na ano ang gagawin mo. Taas ang kaliwa, pagkasabi mo sa kanya, sabay tayo. Sabay tayo. Okay? Now, babalance natin. Babalance natin. Si Peter, nung nandun siya sa bubong, ito naman pinakita sa kanya ng Lord. About noon, the following day, they were on their journey approaching the city. Peter went up to the roof and prayed. He became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven open and something like a large ship being let down to earth by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles.
and the earth and the birds of the air. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." "Surely not, Lord," Peter replied. "I have never eaten anything impure and unclean." The voice spoke to him the second time, "Do not call anything impure that God has made clean." Okay, tingin. Ba, nabubuhayan kayo, ha? Ibig sabihin, ha? Okay, tingin. Ito yung sinasabi ng Lord, kasi ang context nito ay ganito. Ang nag-invite kay Peter si Cornelius. Si Cornelius, hindi siya Hudyo. Hintil siya. Dinaan ni Lord sa vision para sabihin, ayaw kasi ni Pedro pumunta sa Hintil. Gusto niya sa mga Hudyo lang. Kaya pinakita ito na yung hindi pwedeng kainin pag sinabi ng Panginoon. Huwag niya akong mamali, ha? Baka sabihin nyo, pwede na. Sinabi ni Lord, nilinis niya eh. Ang context dito, ang mind kasi ni Peter, ang pupuntahan niya, mga Hudyo lang. Ang sabi ni Lord, kahit hindi Hudyo, pwede mong siran ng gospel. Amen. Therefore, dinaan sa pagkain. Kasi si Pedro, sabi niya, simula nung bata ko, hindi ako tumikim ng ipinagbabawal mo, Panginoon. Ang sabi naman ni Lord, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ang punto doon, huwag kang magtutok sa Israel lang. Pwede kang pumunta sa mga Hintil at puntahan mo si Cornelius. Maliwanag tayo. Amen. Mamaya, magkakaliwanagan ba tayo? These food are considered unclean. Okay? New Testament perspective. The Spirit clearly says that later times soon will abandon the faith and follow deceiving spirits, things taught by demons. Such teaching comes through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry, okay, and order them to abstain from certain foods, which God created to be received in thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. Pwede pala, Pastora, basta ipag-pray mo lang. Tingin. Okay, tingin. Ipag-pray lang pala eh. Meron kaming kasamang pastor sa Agap. Na-stroke. Okay? Ito verse niya. Na-stroke siya. Ganon siya. But because meron siyang verse, sumama ngayon, papuntang Bicol. Pagdaan ho, sa isang pamilihan, mayroong nagbebenta ng chicharon. Alam mo yung chicharon na kasama yung laman at saka taba? Nakatayo na ka ng ganyan? Na parang buong baboy. Bagnit, parang ganon. Pero nakagano na siya. Bumili, nagulat lahat. Gusto. Tawag. Pagdating sa kotse, ito sabi niya, mga kapatid, mga kapwa pastor, sinabi sa Biblia, anuman ang ipinanalangin na ay nilinis na ng Diyos. Hindi umabot sa Maynila yung chicharon eh. Ubus niya eh. Umuwi ng bahay. Supalangit nawa. Patay. Pinag-pray? Pinag-pray? Yes. Minsan, hindi kailangan prayer, common sense. Amen. Na-stroke ka na eh. Sa palagay mo, pinag-pray mo, hihigupin ni Lord yung mantika? Amen. Tingnan mo. Lalabas ba mantika? Lalabas? Saan pumunta mantika? Pinag-pray niya. Patay siya eh. Ano sabi sa patay mo? Patay siya. Gusto mo? Nagets? Common sense ang kailangan. Hindi ko mo man sinasabi. Yun na yun. Papakita ko sa inyo. Ito naman yung exemption.
Today, some believe if it is received with thanksgiving and is prayed for, unclean food becomes clean and can be eaten. No. Alam mo na eh. Pinrescribe na doktor, iwas po sa taba. Kaso malakas pananampalataya. Minsan, ang pananampalataya nawawala ng bisa sa kamangmangan ng tao. Okay? Tuloy. They believe that all of it is good since God is the one who created it. Sino may sabi sa'yo? Ang sabi sa Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat na nandito, gawa ng Diyos. Amen. Pero tanong, lahat ba yan makakabuti sa'yo? Amen. Tsatsakin ko sa'yo, magbaboy kayo isang buwan. Bibisitahin kita sa ospital. That's right. Amen. Okay? Next. Guidelines in settling these seemingly contradicting views. Try to avoid foods that are plainly revealed in the scripture as unclean. Anong kailangan gawin mo? Avoid. Ang alin? Yung plainly, klaro na sinabi ng salita ng Diyos, i-avoid mo. It will be good for you. Amen. Klaro tayo? Amen. Sinabi ng Bible, hindi naman ako may sabi. Yung Bible nagsabi. At kung ano sinabi ng Bible, yun ang i-avoid mo. Makakabuti sa'yo. Ano ba? It will cause us to discipline ourselves and change our eating habit. Disiplina ang kailangan sa pagkain. Hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Pagkasabi mo sa kanya, magkaroon ka ng disiplina sa pagkain. Okay? It will cause us to live a healthy lifestyle. Sundin mo ang sinabi ng Bible, huwag mong kainin yung pinagbabawal. Bakit pinagbabawalan? Kasi alam tingin sa akin. Sino lumikha sa atin? Diyos. Ngayon, kung ang Diyos na malikha ang nag-recommend sa iyo na hindi mo dapat kainin, ano ibig sabihin nun? Huwag mo talagang tikman. Bakit? Dahil pag tinikman mo, hallelujah. Siya gumawa sa iyo eh. Alam niya kung anong bawal sa iyo. Kaya sinabi niya, huwag mong kainin kasi bawal yan. Amen. That's right. Dahil oras na kinain mo yun, tatamaan ka. Okay? Next. It is a situation where people who are weaker in faith than us will get offended or stumble because of our preference for food. Be considerate with them. Accept what is offered and pray with thanksgiving and by eating it. Tingin. May nag-invite sa'yo. Mahina pa sa pananampalataya. Inoperan ka ngayon ng pork steak. Kakainin mo hindi? Kakainin. Okay, very good. Ito sabi ko exception. Mahina siya sa pananampalataya pa eh. Pumunta ka roon. Sinabi mo, naku sis, Brad, hindi ako kumakain yan. Anong feeling ngayon yung nag-offer? Pag na-offend siya, sabihin niya, ayoko na mag-church dyan, ayoko na sumama. Nagets? Yes. Ako ganito, pag in-offer sa akin, pag pipray ko yun ang lilinisin ng Diyos. Bakit? Mayroon kang dahilan. Anong dahilan mo? Huwag matisod yung mahina pang pananampalataya sa'yo. Amen. Pero mangyayari, baka pa rin lulusot na rin palagi. Invite mo ako. Okay? So nag-pray ako, lilinisin ni Lord yun. Bakit lilinisin? Kasi may nakatayang kaluluwa. Pero pagkatapos mong kumain, anong gagawin mo? Kausapin mo siya. Sis, kung sakaling makabisita ulit dito, kung sakali na, pwede mag-ano tayo, isda na lang tayo, yung may kaliskis na isda. Okay, next. Klaro ba? Klaro ba? Amen. But food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, nor better if we do. Be careful, however, that the exercise of your freedom does not become a stumbling block to the weak. Tingin sa akin, wala naman talagang epekto yung food kung kumain tayo o hindi. Pero ang concern natin dito, yung health mo, dapat ingatan mo kung gusto mo magamit ka pa ng Diyos na matagal. At ang isa pang concern mo, yung nag-invite sa'yo, kung mahina pa yung faith, baka matisod. Amen. Si Romel, bago pa, pagdating ko roon, Pastor, tama-tama, nagluto ako, specialty ko to. Ganun ang pagkasabi, specialty ko to, ano to? Sisig with egg. Sisig. Anong gagawin ko? Ano sabihin ko? In-invite niya, gusto niya kami mag-sharing. Sabihin ko, bro, yan nun. Di na ako makain yan. Anong feeling ni Romel? Talagang specialty, nag-research pa siya sa internet.
Kakain ako, hindi. Kakain ako. Pero ipag-pray ko at walang effect sa akin yun. Amen. Pero sa susunod, sasabihin ko sa kanya, pakbit na lang. Amen. Nag-gets ba? Amen. Okay, now, tuloy tayo. This situation is very rare. Let us not use it to feed our appetite. Ayan. That will bring harm to our health. Again. Huwag natin gawin itong skipping goat or scapegoat na sabihin natin na, Brother Roman, invite mo ako uli ha. Kasi sa'yo, at least justified yung pagkakain ko ng baboy. Hindi pwede. Pag nagkataon lang, doon ka kakain, ipag-pray mo for the sake na nag-invite sa'yo. Pero kung nag-invite sa'yo ako, di na ako na-offend. Pag sinabi ni Janice, Pastor, di ako kumakain ng baboy. Hindi na. Si JR, kumain dito, di ba? Kumain si JR dito sa amin. Nagluto pa kami. Paghain namin, ano sabi niya? Pastor, hindi na ako kumakain yan. Kung naiba-iba yun, ma-offend. Eh, kaso ako, kasi ito, di ba? Ano kakainin mo? Saging na lang. Ulam niya sa kanin, saging. Okay lang, hindi mo na-offend. Pero ang tanong, kung mga baguhan yun, mag-invite sa'yo, sa pagkain lang ha, baka invite ka ng baguhan at sabi, tuma tayo. Ay, masama yan. Okay? Sa kain lang. Tuloy bro. Okay? Let's focus on disciplining ourselves to live a healthy lifestyle, and that includes our choices of food. If you want to live a healthy lifestyle, discipline yourself and make a right choice. Amen. Piliin mo, kakainin mo. Amen. Tapos ang kanang kamay, pagkitapik yung kanan mo, pagkasabi mo sa kanya, gusto pa mabuhay na mahaba? Piliin mo ang tamang pagkain. Taas ang kaliwa, pagkitapik mo, pagkasabi mo sa kanya, kung makapagsalita ka, ha? Okay? Next. Consult, ito, pangatlo. Consult our doctors on how to take care of our physical health. Sino rito nagpapacheck up pa? Or nagpapacheck up lang pag may sakit? Ito mali natin, common sense na naman. May sakit ka o wala, pumunta ka sa doktor kahit once a year or twice a year. Ako po pastor hindi talaga. Lakas ka eh. Pero nag-gets natin, BP lang. Kailangan ho natin magpa-check. Ang mali natin, nagpapacheck tayo kung may sakit lang. Di mo ba alam? Tingin, wala bibigit. Kung magpapacheck ka lang nang wala ka, na may sakit ka, gastos yun. Yes. Dahil nag-signal na ang katawan mo na may diferensya siya. Kung nagpa-check ka sana nung wala kang sakit, mapiprevent pa sana yung gastos na yun. Amen. Pwede ba? Amen. Magkano na naman check-up? 300 na pinakamahal. Eh, puso, 300 din yun, mahal yun. Mas mahal, pag nagpa-check up na may sakit na, 1.5 na yun. Kasama gamot. 450 ba sa iba? Doon sa amin, 300 lang. Ano ibig sabihin? Magpa-check ka kahit wala kang sakit. Ito na mamapatwira natin mali. Ayoko, pag nagpa-check ko, malaman ko pa may sakit ako. Ano ka ba? Christian ka ba? May stress ka pang malaman. Eh, buti ngayon, nalaman mo. Correct. Para mag-cure agad. Tamang demonyo, sinisira talaga utak na ang ating konsepto. Tama ba rin yan? Ayoko magpa-check. Baka pag nagpa-check ko, malaman ko pa. May stress pa ako. As if naman, hindi yan magsisignal sa katawan mo. Tingin sa akin, pag mayroong hindi tama sa katawan mo, mangungusap yan. At pag yan ay pagpunta mo sa doktor, dahil sabi ng doktor, alam mo, kung napaaga lang sana ito, na-check na lang na maaga, hindi na aabot siya ganito. Sisi-sisi ka naman ngayon. Sa katabi mo, pa-check up din pag may time. 300 lang yun. Okay? Now, tanawin ng doktor. The food we eat, tingin. The food we eat, ano kailangan? Diet. Sabay-sabay. Diet. Okay? Kung dalawang kanin ka, isa na muna. Kung hindi mo kaya ng isa, sa kalahati. Pwede. Hanggang sa magiging isa, isa lang ang kailangan mo. The activities that we should do, anong kailangan? Sabay-sabay, anong kailangan? Exercise. Exercise. Sino rito nag-exercise?
Lakad. Ako, sir. Alam niyo, pagka ano mo, pagkabangon mo lang, stretching lang. Lakad-lakad lang konti. Ako dito lang ako naglalakad, oh. Pabalik-balik. Sa bahay mo, akyat pa ba? Exercise daw yun, siguro mga 10. 5 pababa, 5 pataas. Malaking bagay yun. Andiyan pa kayo? Yes. Mag-test sa inyo, akyat baba lang, oh. Yes. Di nyo naman kailangan nasa labas kayo tapos naka-jogging pa sa may tali pa kayo dito. Hindi nyo naman kailangan dito. Tapos talaga ang dating mo, naka-jogging pa sa kapan ng puti, naka-green, tapos may tali ka pa rito, meron ka pa mga restaurant dito, tapos ang tinakbo mo lang naman, 10 ano lang. Di mo kailangan. Nasa bahay lang kayo, walis, lakad. Just keep your body moving. Amen. Natawa rito? Amen. Oo. Ako, pagka galing dito, sa Nicora, lakad ka na doon. Lakad ako sumula rito hanggang sa swing. Tapos mayroon doong mga gamit. Gusto nyo, punta kayo sa Sabado rito, magkano tayo. Tapos balik ako ulit. Okay na yun. Aral na. Yan tao rito? Mag-exercise kayo. Dahil pag hindi nag-exercise, yung mga taba na nakain, mamumuo yan sa ugat mo. At mahirapan pagdaloy ang dugo mo. Andiyan na magsisimula ang... Okay? Next, the vitamins we take. Supplement. Sino nagpa-vitamins dito? Yes. Kita nyo na, ilan lang kayo nagpa-vitamins? Sino hindi nagpa-vitamins? Taas ang kamay. Yung mga hindi. Taas. Tingin, ang toxic ho, matindi na. Lalabas lang kayo galing. Buti kung dito sa atin. Wala ditong pollution. Hindi naman kayo pwedeng dito. Lalabas kayo. Paglabas mo pa lang, Ben, pag bumirit na ang jeep, tapos ka na. Grabe yung usok mo. Magkano ba pinakamurang vitamins? Kahit ascorbic acid lang, magkano lang yun? Pwede ba tingin sa akin? You want to live abundant life, take care of your health. Invest for your health. Pagkasabi sa katabi mo, invest for your health. Nag-i-invest ka sa buhok mo. By the way, sa mga barangay natin, nagpapadala ang pamunuan ng mga vitamins. Gamot, check up. Puntahan niyo yung mga barangay ninyo. Kung hindi ka pa malnourished, hindi ka bigyan. Okay? Tingnan o. Okay naman yung mag-invest ka sa mga hair niya, sa mga kababayan, okay yan. Pero, invest not just for your hair, but for your health. Magtabi kayo ng portion ng inyong kinikita o ng portion ng money niyo para sa health niyo. May tao rito? Yes! Pabalik-balik na kayo sa sakit. Ano man nangyari? Baka mayroong kang kailangan ayusin. Amen! Next, the medicine that we take, medication. Binibigyan na ng gamot. Sabi ng doktor, maintenance na to. Maintenance yan eh. Anong ginagawa? By the way, yung nga palang namatay, nakasamahan namin, hindi nagmi-maintain. Hindi na nag-maintain, nag-pray pa ng chicharon. Patay. Ngayon, kung may gamot na pinrescribe sa inyo, nandyan na yan eh. Tingin po. Lahat ng kinain natin before. Principle ng Bible yan, what you sow is what you reap. That's right. Kaya huwag kayo magtaka, pag itong edad mo na, ano ba yan? Parang ang dami kong... Ano ba yan? Bakit? Yung mga kinain mo before, nagmamanifest na. Kaya kayong mga bata pa, Amen! mapalad kayo dahil narinig nyo na ito. Amen! Kasama ako. Amen! Kaysa ako nakatuklas. Ano ibig sabihin? Hindi pwede na kain ka ng bawal before. Magugulat ka.
may day na manifest. Na nagtanim ka ba ngayon, aanihin mo agad bukas? It will take months before mo ma-harvest. If you will not stop now, and you will continue, one day you will. Ngayon pa lang, stop mo na. Habang may chance ka pa. Anong saysay ng ang galing-galing mo sa gawain? Anong saysay ng ang galing-galing mo mag-praise and worship? Kung bilang na naman ang araw mo. Nasaan ka ng kamay? Pagkasabi sa katabi mo, naintindihan mo ba? Nasaan kaliwang kamay? Pagkasabi sa kaliwa mo, magbago na tayo. Okay? Pastor, paano mga gulay ngayon ay may mga spray din? Kung gulay nito. Tama! Kaya, Lahat na may magtanim na kayo. Okay? Okay? So, may ano? Don't look, listen to this, don't look for scriptures that will justify the desire of our appetite for food and drinks. Mayroong iba, naghahanap ng scripture para ma-justify ang kanilang gusto. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Itong ginagawa ng mga tao, red wine. Bakit? Kailangan yung red wine. Hindi masama ang red wine kung ito ay nirekomenda ng doktor. Nirecommend ni Paul kay Timothy, bakit may sakit sa tiyan si Timothy, kailangan yung red, yung wine makakatulong sa kanya. Pero yung iinom ka ng wine na walang prescription ng doktor, tas namumula ka na ng sabi mo, wow, pare. Glory to God, hallelujah. Mga kapatid, dinadastify ng iba, bakit may scripture eh? Intindihin mo ang scripture kung yan talagang pinapatungkol. Hindi naman ganun eh. May tao rito? Next, physical health brings additional wealth. Amen? Physical health brings additional wealth. Bakit? If we are sickly, imagine the amount of money that we are going to spend for our medicine and doctors. Pag may sakit ka, magastos. Totoo yung patalastas ng isang vitamins. Magastos. Magkasakit. At napakamahal magpalibing. Okay? So if we are sickly, magastos. But if you are healthy, yung budget mo sa, geto, tingin o, wala pang sakit o nagkakasakit o na hospital na mura. Correct. Mahal ba? Mahal. Sobrang Mahal. ba't na hospital? Kapabayaan. Hindi ginagamit ang common sense, ginagamit ang appetite. Try niyo ho! Ako, pag umaga, pag nagtitimpla na ako ng aking oatmeal, pag kinakain ko na, nakaupo ako rito, binibiro ko si Cora. Sabi ko, Cor, ano yan? Mama, Papa. Parang kumana si Relax eh. Pero, kahit ganon, alam ko, maganda sa katawan yun. Yes. Magkano lang din? Sobrang mura lang ng oatmeal. Good for the heart. Good for the heart. Masarap hindi. Yun lang. Yun lang. Talagang babalik ka sa pagkabata. Pero, yun ang healthy. May tama rito? Pero ang gusto kasi natin, talagang puno, loaded. Okay? So, let us start when? Now. Sabay-sabay. Let us start? Now. Let us start? Now. Okay? Let us strive to eat what God wants us to eat. Amen. Plants with seed in it. Fruit with seed in it. Hindi seedless.
Amen. Mahal na ba yung breast, Pastor? Mahal ang seedless. Yes. Kaya nga huwag yung seedless. Mayroon, di ba? Pag tinamad ka na kumain, lulukin mo na pati seed. Bahala ka. Okay. Establish yourself. Okay, dito pa ako mag-end. Establish yourself in the place of your primary assignment. Huwag na natin yung Brad. Dinaabutin. I-conclude ko na. Ang Diyos, nilikha tayo para mamahala sa Kanyang mga ginawa. Klaro po? Amen. At sa paglikha sa atin ng Diyos, hindi si Lord lumikha ng taong sakitin. Amen. Ulitin ko ulit. Hindi si Lord lumikha ng taong sakitin. Amen. Dahil kawangis niya, kalarawan niya, healthy ang tao ng ginawa niya. Amen. Klaro, Stellara? Klaro tayo? Pero bakit ang tao nagkasakit? Kasi sinuway niya ang inutos ng Diyos sa kanya. Ano ang pinakaugat ng kasalanan? Pagkain. Anong kinain? Forbidden. Sa Tagalog, yung ipinagbabawal. Now, sabi ng iba, mansanas yun, Bing. Sino may sabi sa'yo? The fruit of the tree of knowledge between good and evil, kinain niya. Now, nung ang tao nagkasala, napalayo siya sa Diyos, eto na ngayon, naglabasan na yung mga kakain ng mga baboy, kakain ng mga kung ano-ano, bayawak, lahat na. Ang tao yata ngayon, sobrang antindi na eh. Kung ano-ano nang kinakain pag may nakita. Chicken skin. Na nasa Cagayan ako. Sabi sa akin, bro, tikman mo to, ang the best dito. Sa kano yan? Chicken skin. Sabi ko, my God. Hindi ako tumikim maski isa. Pero kita mo yung mga tao, may umorder, isang order na chicken skin, 3 kanin. Di ko alam kung ano mangyayari sa loob na magrarambol na yun. Walang nilikha ang Diyos na may sakit. Amen. Na kung nagkasakit ka ngayon, malamang you disobey. That's right. What was forbidden by God? Amen. Amen. Kasi kung kinain mo ang seed-bearing plants at seed-bearing fruit, I'm telling you, mahilig ko sa prutas, batang-bata yung itsura. Amen. Pakitingin yung katabi mo. Pag 20 pa lang mga 40 na yan, lumalabag yan. Aray! Nagets? Kasi, pag nagpa-practice tayo JR ngayon, simula sa araw na to, ganito na yung Brother Elmer, magdidetoxify ka pa. Yes. That's right. Paano linisin yon? Fasting muna. Oh, naku, nakita ko yung mga mukha. Kasi para yung toxic ay labas. Hindi ko alam, Rex, tulungan mo ako rito. Ang pork daw, 3 araw bago matunaw. Yes. Tama? Mas matagal ang beef. Wala kayong napupuna pag nag-CR ka. Hiroshima. Bakit? Bulok na eh. Nag-almusal ka ng pork. Nagtanghalian ka ng pork. Naghapunan ka ng pork. Nag-midnight ka pa ng pork. Mukha kang pork. Gets? Kaya pag nag-CR ka na, ikaw mismo sasabihin mo, pwede mag-lumakas dito. Bakit? Kasi nabubulok na yun. Gets? Yes. Bukan mo ng gulay. Napaka-smooth. At pagkatapos, pag nag-CR kasi, the fragrance. Nag-gets ba? Iba yung dalawa eh. Tapos ganito, dahil pork ang naman, ano nangyari? Hirap na hirap ang digestive system mo. Tingnan niyo sa dumi niyo, kung medyo heavy yung dumi, yun yung pork. Okay. Yun yung ano doon. Okay. Ayan.
Check kayo. What I'm trying to say is this. Hindi ako nag-establish ng doktrina. But if you really want, hindi ko sinasabi linawin ko lang baka mamaya pag alis nyo dito, wala, iba na yung mga kulto na hindi pwede ka pa rin kumain. Kasi ang Diyos, hindi naman siya nagpipigil Ang Diyos, Rhea, nagbigay lang ng guidelines. Klaro po ba tayo dyan sa likod? Nagbigay lang ng guidelines, Montes. Tama? Parang batas. Bawal tumawid dito, may namatay na. Tapos may tumawid pa rin. Tama? Hindi patay siya. Nakawa? Same thing with this. Hindi malinis ito at hindi tumabuti para sa inyo, huwag niyong kainin. Nag-warning Pero yung kami doktrina dito. Kasi nga, pwede namang ipag-pray nyo kasi paano ako mag-invite sa akin si Robert, sisigangin hindi ko kakainin, ma-offend siya, pag natisod siya, ano ba mas mahalaga? Yung pagkain ko na sisi ko, yung matisod siya. So, pag matisod siya, kakainin ko na lang. Ngayon, ito. Ako Hindi ko siya ginawang doktrina, pinapaalala ko lang sa inyo because one of living an abundant life, one way of living an abundant life is to have a healthy life. Amen. Mga kapatid, di naman sa ako yung nagkano. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakain ng pork. At napapansin ko, hindi na ako mukhang pork. Okay, talagang sa ito, ang laki ng changes Magaan katawan mo. Tipid ka ba? Yes. Mas murang gulay Tama ba? Tayo, ibang klase Ganito nagsigang na. Tapos yung sinisigang, liempo. At pag bumili ng liempo, yung may tabang kasama. Pag kinain, kumuha pa ng patis na may sili. Itaw-taw na yun yung taba. Pagkasa sa taba, pag angat mo ganun, gumaganong-ganong ba yung taba mo? Tapos pag kinain, masarap, di ba? Sabi, tulad ko mo ng kanin, inuman mo ng coke, tutas ka Without knowing this, when nobody will tell you this, ano mangyayari? Sa araw magulat ka na lang. Ano ba ito? Bakit? Ako? Ano ba ito? It's the food. Tingin sa akin. Ano ba nagpaparami na sa atin? Nagpapahirap sa atin yung intake natin And by the way, ang sinigang, ang liempo, hindi ulilipat dyan sa bibig mo at sabi, hoy, open your mouth. Hindi. Ang liempo, kailangan mong kumuha ng tinidor, tutusukin mo, sabay. Tama? Walang papasok na pagkain sa bibig mo na hindi mo ginusto. Therefore, you have the choice. So, it's your choice. Again, I don't want to make this a doctrine. Kasi pwedeng makakain ako ng pork anytime kung may mag-invite sa akin na baguhan. Kaya kung kayo na nakarinig nito mag-invite sa akin, huwag na kayo ma-offend pag hindi ako kain. Yes. Amen. Alam niyo na Amen. Pero yung wala dito, invite ako pork ang sa akin, kakainin ko yun. Huwag naman kayo matisod. Bakit? Para sa nag-invite sa akin. Yes, amen. Taro tayo? Yes, amen. Kaya hindi ito doktrina, paalala. Amen. If you want to live a healthy life, that is one way of being abundant. Amen. Okay? Pero ba? Amen. Walang nilikhaan Diyos na sakitin. Walang sakit ang tao nung ginawa ng Diyos. Gusto ng Diyos, healthy ang tao. Bakit? Kasi nga mayroon siyang destiny. Anong destiny niya? Mag-rule sa lahat ng creation ng Panginoon. Amen. How can you rule if you are sickly? Tama? Gagawin ka na sa ng manager ng Diyos. Ang problema, di ako makarating, Lord. Bakit? Tapos bibi ko, Lord. Sayang naman. Bigay ko na lang sa isa. Imbis na chance. Maraming ganito Maraming nalulos na opportunity. Why? Because of our sickness. Why we got sick? Because we are not disciplined in our intake
of food. Hindi ko kayo pipilitin. Ito po yung sinishare ko lamang. Kasi nga, naniniwala ko, a healthy life is an abundant life. Amen. Kumayo po tayo lahat ngayong umaga. Tayo po ay tumako sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah. We just bow down our heads and just close our